marami tayo. Merong isang bata na naipit siya sa elevator ng matagal. Pagdating ng time na medyo lumaki-laki na siya, meron na pala siyang trauma doon sa mga masisikip na lugar. Kasi yung naranasan niya, yung na-experience niya. At yung takot, hindi pala ito pinanganak tayo na natatakot na tayo. Na kukuha lang natin habang tayo ay nagkakaedad. Habang tayo ay nakaka-experience ng mga hindi maganda. Kasi natakot ka na dapat hindi naman. Ganoon din yung pananaw natin sa otoridad. Na kapag ka meron tayong na-experience na mahigpit, stricto, napahiya ka sa maraming tao, anong magiging resulta nun? Takot ka na. Takot ka. Ito lang pagsasalita. Nang umiyak. Magtuturo. Kasi, para ka nang minaliit. Pero hindi. Magpatuloy pa rin tayo. Our attitudes and perspectives toward authority have a direct effect on our outlooks on life and on ourselves, and on what purposes and goals we pursue. Therefore, our discomfort with and fear of authority likewise need to be acknowledged and addressed if we are going to pursue our personal authority. Unfortunately, most of us have had opportunities for negative experiences with authority. Many of our parents, maging yung ating mga magulang, yung ating mga kapamilya, kapuso, marami tayong na-experience sa mahigpit na, sobrang higpit ng ating mga magulang, sobrang, kahit sa kapamilya, marami tayong experiences na hindi maganda. O pwedeng naikumpara tayo. Or ako lang ba naka-experience noon? Kayo din po ba? Na, parang sobrang lakas ko dyan. Na parang, pagka ganun yung na-experience mo, ayaw mo na. Nakumpara ka doon sa grades nung anak ng tita mo. Parang ang isip mo, hindi ata ako magaling. Pero ang totoo, kaya mo naman. Ang tataas nga ng grades mo. Kaya lang, doon sa experience na parang napahiya ka doon sa marami. Kasi naikumpara ka. Ako lang ba naka-experience noon? Gising ba tayo? Marami na may experience tayo doon din sa estado ng buhay-buhay nila, magkakakumpara-kumpara. Sa teacher, meron ding experience yung estudyante na maapektuhan yung estudyante kapag ka napahiya, kapag ka, noon uso yung napapalabas pa sa room. Anong tingin mo yung magiging reaksyon ng estudyante pagka ganoon? Ayoko na mag-aral. Ayoko na pumasok. Hindi alam ng magulang na ganun pala yung na-experience niya. Kaya siya umaayaw mag-aral. Kaya siya umaayaw pumasok. Ganon din sa mga kaklase niya. Hindi mo pala alam na bubuli siya. Hindi mo pala alam yung experience niya doon. Kaya ayaw na niya. Kahit anong gawin mo na pilit, hindi, mag-aral ka, pumasok ka. Dahil hindi maganda yung ranasan niya doon, aayaw na siya. Maapektuhan na. Ganon din sa employers. Pag naabuso, maraming experience yung mga OFW na kapag ka inisip natin, gusto kong mag-abroad. Pero dahil meron na isang kamag-anak na abuso, ay, hindi na ako mag-abroad. Ay, pang-global pala tayo. Umayaw ka na. Kasi merong experience na gano'n. May ako na pinsan na hindi na siya natutulog. Parang 2 hours na lang binigay ng employer sa kanya. Kasi gusto ng employer, pag ginanon,
Hoy, may alikabok ka. Papalinis na naman sa kanya yon. Hanggang parang ang kanyang katawan ay naging, payat na payat. At ayaw na niyang mag-abroad ulit. Dahil doon sa mga experience na yun. At hindi natin masisisi yung ating mga magulang kung ganun yung way nung pagdidisiplina sa atin, kung hindi ganun kaayos yung, kung naabuso na yung anak. Dahil hanggang doon lang yung inabot ng kanilang pangunawa. Hanggang doon lang din yung alam nila. To our misunderstanding of authority because of their own lack of understanding of what genuine authority is. Mga asawa, our spouses may have contributed to our confusion over authority because of their own background na dadala sa kanilang marriage, which they bring to the relationship. Cultures have contributed to our misconceptions about authority through established traditions based on misinterpretations of authority. In the religious realm, many people perceive God as a monster because of what they were taught as children. Marami yung naririnig natin. Sige, may pulis. Sige, kukuhanin ka ng pulis. Ayun yung pulis. Hindi natin alam, natataniman pala yung bata. Nakakatakot pala yung pulis. Ayun yung pulis. Marami naririnig ko yun pag nasa palengke, yung nanay at saka yung anak eh. Ayun na, kukuhanin ka na. Sabi naman ng bata, kukuhanin ako pulis. Na nagiging natatatak sa kanya, nakakatakot pala yung pulis. Ay, imbis na iingatan, poproteksyonan siya ng pulis. Nagkaka-trauma. Hindi natin napapansin yun. Kala natin ganun-ganun lang. Ayun, aso. Kakagating ka yan. Ayan, madili, may multo. Kung ano-anong natatanim. Na sabi ko, nung inaaral ko ito, Lord, thank you po kasi hindi ako ginanon ng magulang ko. Kaya, naiintindihan ko ngayon na dati pa ako nagtatanong Lord, bakit ganun? Pag nakakita ako ng sundalo, ang saya-saya ko. Ang saya-saya talaga. Ang saya-saya talaga ng puso ko. Kasi, hindi kasi ako ginanon ni mama. Ayun yung pulis, sige, kukuhanin ka ng sundalo. Hindi ko alam, ang pangit-pangit na pala nung sitwasyon. Pero, biglang, ang saya ng puso ko. Kukwento ko lang yung na, may pumasok na parang matalim sa mata ko. Dinala ako nila Pastor Dave ni Mama sa ospital. Merong sundalo na nagpababa ng bintana ng sasakyan ni Pastor Dave. Sabi niya, may lagnat yan. Kasi hindi ko mabulat ng todo-todo yung mata ko. Pero nakita ko siya na, sundalo! Kahit na sakit-sakit na ng mata ko, pero yung alam ng Lord na pag nakakita ako, sobrang joy yung nasa puso ko. Kaya nung sakit na ng mata ko, sundalo, ang galing sundalo. Kasi, yung pala pandemic. Grabe naman. Ang saya-saya ko pa. Ang saya-saya ko pala. Yung pala, na, COVID na, kasagsagan na ng COVID. Meron din isang instance sa trabaho naman. Papasok kami, sabi ng sundalo, may ID kayo? Pero yung puso ko, saya-saya. Yung pala, meron ng bakbakan. Meron na palang barilan doon sa pinupuntahan namin. Na mapapansin natin, pagka ganoon, walang fear. Tama. Kaysa yung nakakita ka ng pulis sundalo na, anong meron? Pagka hindi nataniman ng maling experience, walang fear. Hindi talaga tayo pinanganak na may fear. Dahil lang nakuha natin yun doon sa na-experience natin. It seems as if people divide into certain camps when it comes to authority. Opinions about authority may iba-iba.
na opinion. Merong nagsasabi na ang otoridad ay nire-represent ang order and structure, kaayusan, kainaman. To others, it represents a lack of freedom of thought and action. Parang yung nakakasakal, bawal ganto, bawal ganyan. Wala ka ng kalayaan. Yet, authority in its true form is not stifling or restrictive. Genuine authority creates an environment for people to think, to dream, to discover and refine their gifts and talents, to build others up, and to develop themselves fully. Kadalasan natatakot tayo sa leaders. Kadalasan natatakot tayo magtanong, magsabi, pero hindi naman pala dapat. Dahil lang naiisip natin na authority, nakakatakot. Nakakatakot lumapit, nakakatakot magtanong, nakakatakot kausapin. Hindi naman pala dapat. Kasi siya yung unang-unang tutulong. Kadalasan sasabihin na, Kuya Paul, gusto ko sumali. Hindi ako makasabi. Ang unang-una pala na tutulong sa atin ay yung ating leaders. Sabi ko, Pastora, hindi ako marunong mag-contact sa TicketNet. Si Pastora nag-contact. Hindi naman nakakatakot. Nakakatakot ba? Pastora, hindi ko po kaya. Paano po ito? Pwede naman magtanong. Paano po ito? Kuya Jeremy, paano ba to? Slide mo lang. Balik mo lang. Wala namang nakakatakot talaga. Swimming. Si Miles Monroe po ay minsan na nagpi-fishing. At doon sa kanyang pamimingwit, eto na yung malaking pating. Anong mararamdaman natin pagka ganon? Hindi nga tayo namimingwit, nakakatakot na yung pating. Pero, ang ginawa ni Miles Monroe ay ibinalik niya yung kanya na bingwit. Kasi, teritoryo niya to Yung patingin, dagat, Yun yung kanyang teritoryo. Ngayon, nagte-trespassing si Miles Monroe. Kasi, hindi naman talaga siya taga dun Kinukuha niya yung pagkain. Ngayon, binalik niya. Saka siya, papalayo na. Kasi, teritoryo niya iyon. Ikaw ang nagte-trespass. Natural, likas sa kanya na ipapakita niya yung authority niya sa'yo. Pero ang napansin ni Miles Monroe, si Shark, relax lang. Swim, 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 swim. Pero once na sa balita, o hindi lang pala once, madami tayong napapanood sa balita na nag-shark attack. Putol pa, nakakatakot pala yung pating. Na hindi natin naiintindihan pala, pinagtatanggol niya lamang yung kanyang nasasakupan. Kaya siya nag-attack na gano'n. Hindi dahil doon siya ay mabangis, siya ay matapang. Ang napansin ni Miles Monroe, yung authority na katulad doon sa pating, tahimik, kalmado, alam niya kung hanggang saan yung hangganan ng kanyang authority. Oops, lumampas ka na. Ganun din naman sa atin, di ba? Pagka yung anak mo, lagot ka sa nanay, lagot ka sa tatay. Kaya pagka merong, napapansin natin, pagka may nag-away doon sa labas ng bahay, sabihin ni nanay, anak! Gaganon yung anak, Anong nangyari? Anong ginawa mo doon sa kalaro mo? Hindi naman niya ginawa na, Hoy, anong ginawa mo sa anak ko? Hindi naman niya sinakay.
Hindi na niya sakop yung kabilang anak. Anak niya, Antimano. Jenny! Sasabihin ni mama, anak ko, lagot ako. Jenny, anong ginawa mo dun sa bata? Kasi yun yung nasasakupan niya. Yun yung otoridad. Hindi naman yung nag-attack agad, nanakit agad. Human sharks. In this book, we will explore many reasons why genuine authority is very good and in fact essential to a life of productivity and fulfillment. Yet because it has been abused by those who were the custodians and usurpers of authority throughout history, people have been burned so badly that they reject what they believe has caused that pain. Kahit naman nga yung ating mga kapwa, sobrang hindi talaga maganda yung ating mga pinagdaanan na hindi natin naiisip yung mismong authority talaga ay maganda. Pagka merong leader, ang ayos, ang inam. Pero nababaling yung attention natin doon sa, ay hindi, nakakasakal, nahihigpitan, bawal, 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 bawal. Yun yung na pagtutuunan natin ng pansin. Na katulad dito, pinapaliwanag sa atin ni Miles Munro, na kung halimbawa yung kutsilyo ay ginamit ng tao doon sa pangpatay, yung hindi naman yung kutsilyo yung masama. Hindi naman yung kutsilyo yung talagang hindi maganda. Maganda nga ang kutsilyo pag sa chef eh. Ang dami niya naluluto eh. Hindi kayo alam. Hindi kayo alam, huwag kayong magtatanong sa akin sa pagluluto. But the knives themselves were not the issue. The problem was with those who wielded the knives. Likewise, if you are burned while you are ironing clothes, yun sa pagpaplansya, napaso lang. Ay, ang pangit ng plancha. Ganun ba? Huwag na nga tayong maggamamit ng plancha. Hindi naman yung mismong plancha. Doon sa kapabayaan mo, doon sa mechanical malfunction daw. Kaya ka napasok, kaya ka nasaktan. So, the problem is not authority, but rather how people have treated it. Most people do not recognize exactly what they are reacting to when they resist so-called authority. Yet, focusing on their bad experiences can prevent them from having good experiences with authority in the future. Yung kaninang example natin, na kapag nga na-experience ng estudyante na yon, na siya ay napalabas ng classroom, ano yung kanyang magiging reaksyon? Ayaw na. Kahit dagdagan mo pa yung baon, kahit samahan mo pa yun sa room, ayaw na niya. At yun ay magdudulot na mahadlangan na magkaroon pa siya ng experience na maganda. Dahil kung siya ay nag-aral, nagpatuloy mag-aral, anong kahinatnan? Makatapos po siya ng pag-aaral. Amen? Na nakahadlang pagka pabalik-balik tayo doon sa mga hindi magandang experiences. Sayang! Sayang nagamit sana tayo. Sayang. Kung nagpa-apekto si Sister Jenny doon sa, si Sister Jenny ang naka-assign? Ang tuturo niyan! Naku, gustong-gusto ko na umiyak nun. Wala sana, Sister Jenny, dito sa harap ninyo. Sayang! Sayang! Nagamit sana, Sister Jenny, sa first Sunday school ng 2026. Amen? Patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo sa paglakad. Huwag tayong paapekto doon sa dati, nakumpara yung grades mo, dati nasabihan ka mag-anak mo sa ganito, ng ganyan. Hanggang dyan ka na, ako lang ba yung nakakarinig ng ganon? O kayo din po. Meron, hindi nila alam na tataniman tayo ng mga ganoon na words. Hanggang dyan ka na lang, naniwala ka na nga doon.
nagpa-apekto ka na nga doon, na hanggang dyan ka na lang. parang ako lang ang nakakarinig ng mga ganoon gising pa po ba kayo? Anong oras? Marami po, marami. Na nakakaapekto, hindi natin alam. Kinder pa naman yan, hindi naman naapektuhan si Heaven. Hindi naman naapektuhan si Krisha. Hindi naman naapektuhan si Kiara. Pero nakakatatak yun doon sa bata na minsan nakumpara yung pag-aaral niya. Ingat-ingat. Ingat-ingat tayo. Huy! Yun na. Thank you po, Lord na. Naka 30 minutes pa lang ako. Magpupunta na tayo doon sa part 2. Common misconceptions of authority. Meron po tayong tanong doon sa ating bago tayo mag-forward. 30 minutes pa. Meron po tayong tanong. May pulis? Ay, may pulis. Wala po. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Common misconceptions of authority because these false but commonly accepted concepts of authority have so permeated. Yes. Sabi ko, Lord, ano ito? I-search ko nga ito. Ay lumaganap. Yung ating mga maling pananaw ay na lumaganap na sa mga bansa and cultures of the world. We first need to explore, ano nga ba talaga yung true authority? Marami pala tayong mali na pagkakaunawa doon. Na madalas na pagsasama natin yung power at saka authority. Ano ba yung pagkakaiba? Magkaiba pala sila. Yung power ay kapangyarihan. At yung authority, karapatan na gamitin yung power, yung kapangyarihan. Na example dito ni Miles Monroe, yung electricity. Ang power ay yung kuryente. At yung authority ay para ito ay magamit. Yung maayos na lining, wiring, ay makakapag-produce yun na maayos din. Nakakagamit tayo ng electric fan, nakakagamit tayo ng mga equipments, ng ating mga appliances. Pero kung hindi siya maayos na wiring, alam na alam to ni Tatay Kikoy, ang ating best electrician. Hindi maayos yung wiring, hindi ko alam nga po kung tama yung wiring ba yung tawag doon? Yung pagkaka-connect. Wiring nga po. Ay, thank you po. May electrician din po pala. Ang pagkaka-connect, magkakaroon ng ano bang tawag doon? Yung short circuit ba yon? Hindi ko alam kung tama yung mga terms ko. Pero, maaaring sumabog. Maaaring makasakit. Maaaring anumang mangyari sa atin. Himbis na mapakinabangan natin, ay nakasakit. Makakadulot ng makasakit sa iba. A person who has the boss spirit. Meron po tayong mali na pagkaunawa doon sa authority. Na kapag ka may boss spirit, madali naman ito maintindihan. Ano ba yung pagkakaintindi natin pagka sinabing a person who has the boss spirit? Ano po? Ayan na. Gusto niya siya ang boss. Siya ang masusunod. The concept of the boss spirit is related to power, but its main attribute is the abuse of position through manipulation. Boss spirit equals to manipulation. The word manipulate is defined as to control or play upon artful, unfair, or insidious means. The boss spirit is the idea that having authority means you can take advantage of people, order them around at will, and get them to do what you want through coercion. Di na nagtatanong-tanong. Siya na ang boss. Kadalasan may kaguluhan sa team kapag kaganito ang leader.
The opposite of the boss spirit is to use authority for the good of all concerned and to seek others' cooperation and contributions rather than trying to maneuver them. Yung ating team ay hinihingan din ng kung ano yung magagawa, hindi yung nagmamando na. A person who rules or is in charge. A person can legitimately be in charge, but he has to earn his position and be authorized for it through legal election, proper succession, a group's consensus, and so forth. There is an account of in the ancient scriptures. Sino ito? Young shepherd named David, who received the authorization from God to succeed King Saul as the next king of Israel. Pero ang ginawa ni King David, nung siya ay naitalaga na king, next king ng Israel, at papalitan niya si King Saul, hinayaan niya, hinintay niya yung panahon na siya talaga ay uupo dun sa throne. Hindi yung inagaw na niya talaga yung authority ni King Saul. Naghintay siya until it was time for him to do so. Na kapag in charge, hindi ko mo in charge. Sister Jane, ikaw muna in charge doon sa praise and worship ng satellite na ito. Kinukuha na ni Sister Jane yung praise and worship leader na authority, hindi po. I pray na wala tayong ganito na para tayong nag-aagawan ng authority. Saludo pa rin naman tayo kay Kuya Jeremy sa media team. Every time na meron tayong gagawin at may patungkol sa media team, saludo tayo sa kanya. Praying na ganon din sa chow, kung ano man yung ating gagawin, kahit na sobrang ganda ng ating gagawin, saludo pa rin tayo doon sa ating teacher, doon sa ating leader. Kahit sobrang ganda na kasi, parang lalampasan natin siya. Aagawin natin yung kanyang authority. A person who dominates. Boss spirit ay manipulation. In charge ay yung nang aagaw ng authority. Domination equals to control naman po. They centralize all activity with themselves and become the hub of all power and decisions, micromanaging the activities of their organization, family, church, or nation. People who equate such domination with authority may grow to mistrust any parameters others try to put on them or their actions. Kahit na yung sa mga maliliit pa na detalye. Oops. Ayun. Genuine authority doesn't control, but releases people to exercise their own authority. A true leader feels no need to dominate others, but immediately shares his authority with them. He wants to delegate authority. Yun yung nangyayari sa praise and worship. Yung meron tayong leader, si Brother Paul, and then ide-delegate niya yung kanyang authority na, ikaw naman mag-line up. Naririnig natin yon. Ikaw naman mag-line up. Hindi yung siya na lahat. Ang nangyayari, hindi kailangan na i-control mo yung buong team. Ang nangyayari, ginagawa niya, ikaw naman mag-pray. Ikaw naman mag-pray. Ganon din sa children at work natin. Na-assign ni Teacher Joanna si Sister Tere, ikaw naman magturo. Ikaw naman magturo. Hindi siya yung kokontrolin hanggang pang prize. Sabi ni Teacher Joanna, whopper, steak. Hindi ganun. Wala. Praise God, wala sa ating ganoon. Na hanggang sa maliit na detalye, kinokontrol yung ating para tayong may CCTV. Para tayong may Hanggang dito po siguro lamang. Kasi baka po mawala na ako natuturo sa susunod. Pito po ito eh. Ayan, meron po tayong katanungan. Idadagdag tanong kung may hindi maayos, malinaw.
Meron po tayong idadagdag kung wala pong tanong. O meron ka na experience, gusto mo i-share? Dati po, ngayon po, hindi na po ako takot. Dati po, ganito po. Wala naman po. Wala pala naintindihan. May naintindihan po ba tayo? Ang tahimik niya. Ay, teka, dapat pala nagdadala ako ng pang-premyo eh. Gusto pala ng prize eh. Teka lang. Dapat pala may premyo. Wala po? Wala po tayong dadagdag? Sige na, magdagdag na kayo. Yun, thank you po, Lord. Kahit walang premyo. Ay ano po, yung idadagdag ko lang po sa about din yung sa pag once na nagtuturo tayo, hindi natin kailangan i-compare sa iba yung nagtuturo. Ay, ayoko magturo si ano kasi mas magaling siya. May time po na ganun eh, na kahit din po sa bata, mas mahirap siya mag-compare. Ay, mas magaling yung batang to kaysa sa'yo. Mabibigyan mo rin ng yung bata ng negative side eh. Na ayoko na, imbis magaling siya, hindi niya mapupursue yung galing na meron siya, hindi na niya mailalabas kung ano yung tunay na kakayanan niya. Magaling pala siyang magbasa, pero nung sinabihan mo na, bakit ganyan ka magbasa, utal-utal ka, hindi na siya magbabasa. May time din po na pag nagkikids po kami ni Sister Jenny dun sa Pililya, ayoko pong magme-mention ng name. Sinong gusto magbasa ng ganito? Mayroon din po pala hindi marunong magbasa. Kahit malaki na sila. Kung inaano ko na lang po, sinong willing magbasa? Hindi ko sila pinipersang, oy, basahin mo nga to. Hindi rin po dapat na tayo mag-mention ng name. Kasi minsan napapahiya din po sila. Kasi ang dami po nun kids sa Pililya, 50 sila. Tapos, pag tinawag mo yung pangalan, tas hindi nakatayo, hindi nakabasa, nalulungkot po sila na, hindi ako marunong magbasa. May time, lalapit sa akin yung bata na, teacher, hindi po ako marunong magbasa eh. Kailangan din po pala nating alamin, yun nga po yung tinuro din po ni Sister Jenny na huwag kang magkumpara sa iba. Kasi hindi mo rin naman alam yung side ng isang tao. Hindi mo rin siya kilala na mas magaling pala siya sa gantong bagay. Pero inano mo na siya eh. Parang in-underestimate mo na yung kakayanan na meron siya. Hindi na niya ilalabas yun. Na sa simpleng pagkakamali, napuna mo na siya, hindi na siya susubok para gawin ulit yung tama. Eh, mali ka na eh. Huwag po tayong magkumpara sa iba. Kasi hindi rin naman talaga natin alam kung ano yung kakayanan na meron yung isa eh. Ayan na po. Thank you po. Meron pa po? Meron pa po? Sige na, huwag ka nang matakot. Pinilit. Sige na, huwag ka nang matakot. Wala na pong katanungan? Ang sasagot po ay si Kuya Jeremy. Nanuro. Wala na po. Sige po. Let's pray po. Abba Father, thank you po, Lord, sa tinuro mo po sa amin, sa wisdom, O Lord God, sa correction, O Lord God, sa love, O Lord God, na inilagay mo po sa aming pong puso, na hindi po maging stifling, hindi po maging restrictive, O Lord God, yung aming pong heart. Lord, yung authority, yung personal authority po namin ng bawat isa, ay ma-practice po namin ng buong inam, Panginoon.
At matuto po kami, Panginoon, na magtanong palagi sa iyo, Panginoon. Paano kami magsalita? Paano kami kilos? Paano kami magdidesisyon, O Lord God? At Lord, i-remind mo nga po palagi sa amin yung katulad po kay Joseph na yung mga kapatid niya, Panginoon, sinabi niya, you intended harm for me, but God intended it for good. Lagi mo po kaming i-remind doon, Panginoon, na anumang bad experiences, O Lord God, you will turn it for good, O Lord, para sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Thank you po, Lord.